Magandang araw po. Update tayo sa ating mga inahing baboy. Itong ating inahing baboy merong naka-schedule na manganganak ngayong October 24. Dalawa sila. Itong si Donna, naka-schedule itong manganak hanggang October 24. Pati na rin itong si Geraldine. Ayan, itong si Geraldine. Yung palatandaan na malapit ng manganak ay yung bulba nila ay lumalaylay, namamaga. At itong si Geraldine, ayan o, maaaring wala ng isang linggo nito, manganganak na, kaya ililipat na natin ito sa kulungang paanakan. At bago natin gawin yun, mag-disinfect muna tayo. Itong dalawa na to, ito yung nakaschedule na manganak itong October hanggang October 24. So itong bakanteng paanakan na yan, magpapadisinfect muna tayo, tapos palagyan natin ng bagong ipa, yung talagang hindi kontaminadong ipa, hindi pa na ulanan. Yan ang gagamitin nating ipa, yung bagong ipa. Yung namang si bagong walay, si Flora, winalay na natin sa kanyang mga biik. Ayan o, pagod na pagod si Flora. At sinama na natin kay Durok. Ito bali, dalawang inahin yan at isang bulugan magkasama sa isang kulungan. Yan. Dito tayo nagpapabreed. Itong si Durok Boar, ayan, yan ang naglalahi natin ngayon. Yung mga bake naman, anak ni Flora, mayroong nakareserba dati, yun, kinuha na. Ngayon, kahapon, yung mga bansot noon, napalaki na natin, ay may kumuha rin kahapon. So ngayon, ayun nga, sabi ko, bago natin ilipat o ikulong yung si Geraldine at saka si Donna, i-disinfect muna yung kulungan, tapos palalagyan natin ng ipa. After malagyan ng ipa, i-disinfect na rin natin muli para makasigurado tayo na walang mikrobyo o mga bakterya na pwede pang dumami dito sa paanakan, dahil mag-i-stay dyan yung manganganak almost a month. Yan po, yan ang ating practice dito sa ating babuyan. So dalawa yung paglalagyan natin, at saka isa, ito pa, dalawang kulungan na paanakan. Tig-isa sila. Palalagyan natin ng ipa. Baka bukas palagyan na natin ng ipa yan para sigurado walang mikrobyo. Ngayon, lahat ng area ngayon, total nag-disinfect na, i-spray lahat yan. So sabi ko nga, kahit isang beses lang isang linggo, mag-disinfect tayo. Lahat ng kapaligiran, spray natin. Ayan, at saka yung pausok, hindi rin nawawala yung pausok na yun. So maaaring langaw o lamok, hindi dumarami dito sa ating babuyan. So tingnan natin yung schedule
ng kung kailan talaga manganganak yung dalawang baboy. Ito nga yung schedule. Si Geraldine October 24 at si Donna ganun din siya, October 24. So kailangan na nating silang mailipat sa paanakan para hindi sila mabulabog kung kailan sila manganganak. Doon sila maghahanap ng kanilang pagpupugaran. So yan po ang ating practice dito sa ating babuyan. At dito sa ating ranging area, temporaring nakakulong yung mga biik dahil nga padidisinfect natin lahat ng area na to. Ito yung natira doon sa dating 5, 2 na lang. So meron yung anak naman ni Flora na nandito sa kabilang kulungan, 3 na lang natira. May nagpapareserba pa rin pero sabi ko hindi na muna sa susunod na dahil itong 2 babae baka gawin kong inahin. Kasi marami yung dede na nakita ko. Ayan. Ayun sila. 3 na lang natira doon sa 5 to. So ito namang dumalaga, ayun itong 2 na to, yan nakasarili din sa kanilang kulungan. Ang pinakain po ngayon ay yung binlid na may kasamang darak. Yan, hindi na muna niluto yung binlid sa ngayon para maiba-iba yung kanilang pagkain. Total, meron naman pong mga kangkong na binibigay natin sa kanila. So, ayan po. Ngayon, ang oras ngayon ay mga 5:36 ng hapon at October 18. Ayan. At by October 24, manganganak na siguro yung ating 2 inahin. Kaya tayo po ay nagpa-disinfect doon sa paanakan. Doon na natin sila ililipat. Ayan po ang pag-disinfect natin. Ang gamit po pala natin pag-disinfect, nasabi ko sa nung una, ito ay ViroGuard. Galing sa DA. Bigay sa atin ng DA. Yun ang pinapagamit sa atin sa ngayon. Ngayon, kung wala naman kayo pag-disinfect, kahit na chlorine or Clorox, pwede na. Marami naman po mabibili sa agri-supply ng disinfectant. Ayan po ang ating kasamaan, si Maymot, kung tawagin namin dito ay Maymot. Siya po ang in charge ngayon sa pag-disinfect. So every week, yun nga ang ginagawa natin habang may banta po ng bagay, kahit walang banta ng ASF, ginagawa po natin ito. Lahat po ng mga katabing magbababoy, halos lahat po sila ay nangamatay ang kanilang mga alaga dahil nga sa ASF. So tayo, naging maingat tayo, hindi po tayo nagpapapasok, kundi po tayo nagpapakain na kung ano-ano, kahit gulay yun, kapag galing sa palengke, iniiwasan po natin magpakain, baka yun ay kontaminado ng anong klaseng bakterya. So ayan po ang
gawain natin dito sa ating bakuran. Maghintay na lang po tayo kung kailan manganganak yung dalawang inahin natin, si Geraldine at saka si Donna. O sige po, maraming salamat po at happy farming po sa inyong lahat.